Ang Commission on Elections magpapatuloy daw sa pag-imprenta ng mga baluta pagsapit po ng Enero 6. Sa araw na po ito ng Lunes kahit may mga nakabinbin pang mga apela. Mga politiko naman ay pinaalalahanan po na huwag samantalain ang Traslasyon 2025. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Ipinahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na magpapatuloy ang pag-imprenta ng mga balota sa Enero 6 sa kabila ng mga may nakabinbin pang mga apela at mga kaso ng disqualification. Ayon kay Garcia, handa na sila sa balota at ilalabas na rin nila ngayong weekend ang ballot face template o yung magiging itsura at lalamanin ng balota. Ang mga kandidato na idineklarang final at executory ay hindi sasama sa balota, ngunit kung sila ay makapagbibigay ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema, susundin ito ng komisyon at ilalagay ang kanilang pangalan sa balota. Dagdag pa niya na sumulat na rin siya sa Korte Suprema para ipagbigay alam na magsisimula na ang komisyon sa pag-iimprenta ng mga balota. Anya, kailangan nilang sundin ang ginawa nilang timeline sa eleksyon para hindi naman sila makukulangan sa pagkumpleto ng bilang ng mga balota. Samantala, nagpaalala rin si Garcia sa mga politiko na huwag gamitin ang Traslasyon 2025 para lantarang mangampanya para sa eleksyon. Anya, respetuhin naman ng mga politiko ang karapatan ng mga tao sa pananampalataya. Gusto lang natin paalala sa mga politiko na i-take advantage yung ganitong klaseng prosesyon at isang aktibidad ng simbahan na sana igalang naman nila ang karapatan din ng mga kababayan natin sa pananampalataya. Sa amin, hindi namin kayang pigilan ng kahit na sino na magpa-file ng kasong disqualification laban sa kahit na sinong politiko. At wala rin makakapigil sa amin na i-disqualify ang lahat ng politiko na lalabag sa kung sa palagay namin ay may paglabag. And therefore, warning yon sa kanila. Kung sinasabi lang natin, isang araw lang po ito kumpara sa 45 araw ng kampanya sa lokal na posisyon at 10 araw sa national na posisyon. And so therefore, ibigay na lang po natin dito sa mga mananampalataya yung araw na ito at huwag na po natin i-take advantage. Maaari pa rin tumulong sa araw mismo ng presisyon pero hindi dapat maging sanhi sila ng aberya. Yung nagkalat yung campaign materials, alam naman natin, wala nga nakalagay na vote for pero yung mga pagbumuka nakalatag na. Gagamit pa sa private properties. Tapos yung iba magpapakain pa sa may kalsada pa kung saan dadaan ang prosesyon. Hindi ba parang pagwawalang hiya yun dito sa isang sagrado na aktibidad? So ang ating pong pakiusap, nandito ang COMELEC upang makipagtulungan sa kanila, sa organizer po nito, lalong-lalo na yung maging maayos matapos magmula ng madaling araw hanggang sa gabi. Itong isang araw po, ibigay na po natin sa Diyos yung araw na yan. May 90 days naman sila at 45 days. Para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!